6 na laro kontra 1, at 3 kontra wala sa ikalawang set. Pero hindi lamang basta pagkatalo ang nararanasan ni Gabriela Rus kay Alex Ila. Dahil unti-unti na rin siyang naubusan ng paliwanag kung ano talaga ang nangyayari sa court. Ang spin na galing sa kaliwang kamay ni Alex ay parang laging tumatama sa mga lugar na hirap sabayan ni Rus, maaga, mabigat. At kakaiba ang direksyon ng mga bumabalik na bola sa tuwing susubukan ni Rus na buuin ang normal niyang serbisyo. Papasok naman si Alex sa loob ng baseline at parang pinipilit siyang magmadali sa bawat sagot, pero ang pinakakakaibang sandali ay dumating nang biglang itinigil ni Rus ang laro para tingnan at ipasuri pa ang sarili niyang raketa, hindi ang crowd, hindi ang court. Hindi man lang isang line call, kundi ang mismong gamit niya sa kamay, kaya naman malaking usapan ito sa Cincinnati. Dahil kapag ang isang manlalaro sa Rene ay biglang nagdududa sa sarili niyang raketa sa gitna ng laban, hindi na ito basta-basta reklamo, parang isang pampublikong tanong na lumulutang sa buong estadyum. May talagang mali ba rito? O baka ang totoo, hindi lang kayang sabayan ni Rus ang antas ng laro ng kalaban niya, doon lumitaw ang tunay na kaba. Dahil noon pa man, nauna nang kinuha ni Alex ang unang set, 6 na laro kontra 1, at humahakbang na naman siya patungo sa 3 laro kontra wala sa ikalawa. 2 beses nang na-break ang serbisyo ni Rus sa set na yon, at unti-unti mo na ring mararamdaman kung paano nagbabago ang sigaw at enerhiya sa loob ng Tony Trabert Stadium. 3, parang paunti-unti nang kumakampi ang mismong katahimikan ng crowd laban sa kanya. Hindi na ito basta rematch. Hindi na rin ito basta scoreline, dahil sa bawat sandali, mas lalong nagiging malinaw na may isang manlalaro roon na alam ang sagot sa bawat sitwasyon, habang ang kabila naman ay parang desperadong naghahanap pa rin ng dahilan kung bakit ganito ang lahat. Bigla na lang tila lumayo ang laban sa isipan, hanggang sa isang kahilingan mula kay Rus ang biglang nagbago ng buong takbo ng eksena. Hiniling niyang siya sa atin ng mga opisyal ang raketa mismo ni Alex. Hindi na kailangan pang ipaliwanag sa mga tao kung ano ang ibig sabihin noon. Agad nilang naramdaman ang pagdududa sa hangin, ang bigat ng presyon na bumabalot sa court, at para kay Alex, isa itong bihirang sandali kung saan parang natigil sandali ang buong laban. Pero rito lumalakas pa ang kwento. Sa halip na matakot o mareaksyonan na parang bigla siyang nabulabog, mahinahon niya itong hinarap. Hinayaan niyang gawin ng mga opisyal ang trabaho nila. Habang siya mismo'y mukhang tiyak na sa kalooban kung ano ang lalabas na resulta. Malaking bagay ang ganitong klase ng reaksyon. Dahil karamihan sa mga batang atleta ay madaling madadala sa emosyon ng ganoong sitwasyon. Maririnig ang ingay mula sa mga manonood, mararamdaman ang kakaibang bigat ng pagdududa sa sarili, at bigla na lang hihina ang loob sa gitna mismo ng laban. Ngunit hindi ito nangyari kay Alex. Hindi siya nagbigay kay Rus ng ganitong pagkakataon, at kung gusto mong maintindihan kung bakit sobrang lakas ng reaksyon ng Cincinnati sa naging resulta, kailangang balikan muna ang ginawa ni Alex bago pa man dumating ang reklamong iyon. Ang unang set kasi ay hindi katulad ng ibang 6 kontra 1 laban na sa likod ng score ay may nakatagong tensyon pa rin. May mga ganoong laban na puno pa ng mahahabang views na sayang na pagkakataon, at isang manlalarong kahit natatalo ay mukha pa ring delikado sa laban na ito. Malayo ang naramdaman, wala sa ganoong klase ng dating. Dati nang nagkataliwan ang landas nilang dalawa. Noong 2024 Libya Open Qualifying, kung saan una pang nakuha ni Alex ang unang set noon, pero si Rus pa rin ang huling nanalo. Ganitong klase ng pagkatalo ay hindi basta nawawala sa isip ng isang manlalaro. Hindi man ito laging pinag-uusapan sa mga interview, pero nananatili itong nakabaon kung saan-saan sa alaala sa Cincinnati. Dumating ang pagkakataong sagutin yon ni Alex, at ang sagot niya ay puro presyon. Ang kaliwang forehand niya ay paulit-ulit na hinihila si Rus palayo sa gitna ng court. Hindi laging malalaking winner, kundi mga anggulong nagpapahirap sa bawat pagbawi dulot ng spin niya. Palaging napupunta ang bola sa mga lugar na ayaw talagang tamaan ni Rus. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon sa return game. Dahil hindi na rin naging ligtas na kanlungan ang serbisyo ni Rus. Karaniwan kasi, doon nagre-reset ang isang manlalaro, tumatayo sa linya, kumukuha ng ilang murang puntos, binabagalan ang laban, at doon din na ibabalik ang tiwala na may kontrol pa rin sa sarili. Pero hindi ito naranasan ni Rus. Laging maagang sumasalakay si Alex, kaya't parang laging nakalantad ang serbisyo niya. At kapag hindi na komportable ang isang manlalaro sa sarili niyang serbisyo, doon nagsisimulang humigpit ang lahat, bumibigat ng kaunti ang braso, humuhuli ng kaunti ang mga paa, at hindi na instinct ang pinagmumulan ng mga desisyon, kundi ang stress mismo. Iyon talaga ang tunay na kwento sa likod ng unang set. Hindi lamang basta 6 kontra 1 kontrol ang nangyari, kundi kontrolado ni Alex ang buong court. Ang bilis ng laro, at unti-unting kahit na ang mismong mood sa loob ng estadyum. Napansin din ito ng mga manonood. Sa una,
Hindi pa ito maingay, mas parang unti-unting bumubulong na reaksyon. Isang mas malakas na sigaw tuwing may matalim na return. Dagdag na enerhiya sa bawat panalong hold ni Alex. Ganoon talaga ang pakiramdam kapag napapansin na ng buong stadium na hindi lang basta magandang stretch ang mayroon ang isang manlalaro, kundi unti-unti na niyang kinukuha ang buong laban nang matapos ang unang set. Mas malaki na ang problema ni Roos kaysa sa score mismo. Kailangan na niyang hanapin ang paraan para pigilan ang ritmo ni Alex bago pa man ganap na maglaho ang laban sa kanyang kamay. Ngunit wala ng oras na ibinigay sa kanya ang ikalawang set. Patuloy na umusad si Alex. At hindi na kailangang maging perpekto ang kanyang laro. Ito ang bahaging madalas nakakaligtaan sa usaping dominasyon. Hindi ito palaging tungkol sa highlight-worthy winners mula sa bawat sulok, kundi minsan, ito ay ang paggawa sa kalaban na maramdaman na wala ng komportableng bersyon ng laban na natitira, walang madaling service game, walang tahimik na hold, walang malinis na ritmo, at doon na rin unti-unting lumitaw ang pagkabigo ni Roos. Dapat sana'y rematch ito kung saan mahalaga ang karanasan. Dahil noon pa man, natalo na niya si Alex. Alam niya ang klase ng laban na ito. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng hilahin si Alex papunta sa mas mahabang labanan at doon baligtarin ang takbo ng laro. Dahil nagawa na niya ito noon, pero iba na ang Alex nakaharap niya ngayon. Kung dati, kahit mabilis magsimula si Alex, madali pa rin siyang mahihila pabalik sa gulo, ngayon naman ay mas matatag, mas malakas, at mas may kumpiyansa siya sa kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa court. Hindi na siya tila isang manlalarong umaasa lamang na sasakay sa kanyang panig ang laban. Mukha na siyang isang manlalarong pilit na hinihila ang buong laban tungo sa kanyang kalooban. Kaya nang dumating ang sandali ng pagsisiyasat sa raketa, hindi ito basta na lamang biglang lumitaw sa wala. Bunga ito ng unti-unting paglaki ng presyon, puntos-puntos, laro-laro. Patuloy na naiipit si Roos sa sitwasyon kung saan hindi na gumagana ang mga dati niyang sagot at doon lumalabas ang tunay na hindi komportableng tanong. Totoo bang may nakita talagang mali si Roos sa raketa? O baka ang totoo, nakikita niya ang isang kalabang sobrang nagbago na hindi nakasya sa dati niyang paliwanag. Dahil kapag si Alex Ila ay patuloy na nagbi-break ng serve, kontrolado ang bawat return, mahinahon sa bawat sitwasyon, at pinaliliit ang buong court para sa kalaban, hindi na basta reklamo lang ang naging usapan. Nagiging tungkol na ito sa sandaling napagtanto ng isang kalaban na unti-unti nang dumudulas ang laban sa kanyang mga kamay, at doon siya humahagilap ng kahit ano lamang para pabagalin ito. At doon na rin talaga unti-unting bumaling ang Cincinnati laban kay Roos. Pero ang pinakakakaibang bahagi ay hindi pa rin dumarating, dahil nang mauna si Alex ng 3-1 sa ikalawang set. Hindi na tila pagkabigo lamang ang nakikita sa mukha ni Roos, parang nakulong na siya sa puntong iyon. Nasa loob na si Roos ng isang laban na parang ayaw nang mag-reset, at ibang klase na ito ng presyon. Karaniwan, natatalo ang mga manlalaro sa isang set, umuupo, huminga, binabago ang pattern, at sinasabi sa sarili na magsisimula ulit mula sa zero ang susunod na set. Pero hindi ganoon ang naramdaman dito. Ang parehong problema mula sa unang set ay sumunod pa rin kay Roos hanggang sa ikalawa, at ngayon, mas malakas pa itong naririnig dahil sa mismong score. 3-1, 2 beses nang na-break. Walang madaling hold, walang malinis na sagot sa bawat bolang bumabalik sa kanya. Nasa kanya pa rin ang karanasan. Nasa isip pa rin niya ang alaala ng pagtalo kay Alex noong 2024. Pero wala sa mga iyon ang nakakatulong sa kanya sa sandaling ito, dahil hindi ibinibigay ni Alex kay Roos ang klase ng laban na gusto niya. Kapag sumerve si Roos ng may bilis, mas mabilis namang naabutan ni Alex ang bola sa return. Kapag naman sinubukan ni Roos na maging mas maingat sa pagbuo ng kanyang laro, ginagamit naman ni Alex ang anggulo mula sa kaliwang kamay para hilahin siya sa iba't ibang direksyon. At kapag naghintay si Roos ng puwang para makahinga, halos wala namang binibigay na pagkakataon si Alex. Idagdag pa rito ang spin niya. Hindi ito yung uri ng magandang tingnan na spin, kundi yung nakakainis na klase na parang laging may kakaiba sa pagdating ng bola. Bahagyang mas mataas sa inaasahan, bahagyang mas malayo sa gilid, bahagyang mas maaga sa lupa kaysa sa gusto ng mga paa mo. Kaya naman may mga fans online na nagsimulang biruin ang kakaibang galaw ng bola ni Alex. Tinawag pa nga nilang Fuclia serve. Hindi ito opisyal na terminong ginagamit sa tennis, at wala namang magsusulat nito sa alinmang scouting report. Pero minsan, mas mahusay na naipapahayag ng wika ng mga fans ang tunay na pakiramdam kaysa sa formal na bokabularyo ng laro. Sa madaling salita, nakikita naman ni Roos ang bola. Ang problema lang, hindi niya ito kayang maging komportable, at kapag hindi na komportable ang isang manlalaro, doon nagsisimulang tsekin ng isip ang lahat. Ang mga kwerdas, ang timing, ang court, ang bounce, ang ingay, ang hangin, ang mga binti, kahit pa ang ritmo ng kalaban. Kahit ano na lang basta may maipaliwanag kung bakit parang mali ang buong pakiramdam ng laban. Doon na rin naging sentro ng kwento ang mismong raketa. Nang tumingin si Roos sa kabilang panig ng court at hiniling sa mga opisyal na siya satin ang raketa ni Alex, isipin mo na lang kung gaano kakaiba ang ganoong sandali sa gitna ng isang laban. Umiingay ang mga manonood. Isang manlalaro ang parang walang kapagurang nananalo,
ang kabila naman ay lugmok na lugmok sa score, tapos bigla na lang huhupa ang lahat dahil may hihilingin ang kalaban na siya satin ang raketa ng kanyang kalaban. Hindi ito katulad ng paghingi ng tuwalya, hindi rin ito katulad ng pagtatanong tungkol sa isang line call. At lalong hindi ito katulad ng pagrereklamo sa ingay ng mga manonood. May ibang bigat na daladala ang isang racket check, kahit walang tuwirang magsabi ng pinakamatinding bersyon nito, nakalutang na lamang ang implikasyon sa buong court. Parang may hindi tama sa nangyayari, kaya naman mabilis na nakareact ang mga manonood. Ang mga taong nasa loob ng Tony Trabert Stadium 3 ay sumasaksi na sa buong takbo ng laban simula pa lamang. Nakita nilang kinuha ni Alex ang unang set. Nakita nilang lalo pa niyang pinalawak ang lead sa ikalawa. At nakita rin nilang nahihirapan si Rus na ipagtanggol ang sarili niyang serbisyo. Mas lalo pang nahihirapan laban sa mga return kaya nang dumating ang kahilingang ito. Hindi ito naramdaman bilang isang simpleng teknikal na alalahanin sa halip. Parang dating ito ng pagkabigo mismo, hindi ito nagustuhan ng buong estadyum, may mga sumigaw ng Cebu, may mga sumipol. Ganoon din ang pakiramdam na naririnig mo mula sa isang crowd kapag parabang nakikita nilang may sinusubukang baguhin ang laban sa paraang hindi galing sa tunay na tennis. Hindi ibig sabihin nito na iisa ang naramdaman ng lahat ng tao sa estadyum. Malamang totoo namang naramdaman ni Rus na kakaiba ang paglukso ng bola. At posibleng dahil sa timpla ng lefty spin, maagang return, at bigat ng presyon, ang raketa na lamang. Talaga ang naiisip niyang tanungin pero napakalupit ng timing nito, 6 tandang bawas isa. 3-1 ang score na iyon ang nagbago sa lahat. Kung noong simula pa lamang ng laban hiningi ito ni Rus, malamang naguluhan lang ang mga tao. Kung sa gitna ng masikip na set naman ito naganap, baka mas naramdamang teknikal lang talaga ang layunin pero dahil dumating ito, habang tuluyan ng tumatakbo palayo si Alex sa score, tila naging tahimik na pag-amin ito ng presyon. Hindi sinabi sa salita kundi ipinakita. Sa timing, sa wika ng katawan, sa simpleng katotohanang wala nang nagbibigay ng sagot kay Rus ang sarili niyang laro. Dito naman pumasok ang kahalagahan ng reaksyon ni Alex. Hindi siya sumabog sa galit. Hindi siya humarap sa mga manonood para magpakita ng puot. Hindi niya pinalaki ang sandali kaysa sa kailangan na natili lamang siyang kalmado. Ang kalmadong iyon ay hindi nakakainip. Ito mismo ang pinakamalakas na sandaling maipapakita niya. Dahil malaking pagkakataon ito para mahila siya. Palabas ng kanyang ritmo, pwede siyang magalit, pwedeng magmadali, pwedeng maisip na lamang ang mga manonood, ang mga opisyal, at ang kakaibang pakiramdam ng pagdududa sa kanya sa gitna mismo ng ilan sa pinakamalinis niyang laro sa buong araw. Pero hinayaan lamang ni Alex na dumaan ang sandali sa kanya nang hindi ito tinatangay. Para sa isang batang manlalaro, hindi ito maliit na bagay, kasama na sa kanyang pag-angat ang dagdag na ingay, mas bumibigat na ang bawat laban, mas maraming emosyon ang dala ng bawat reaksyon ng crowd. At alam na ng bawat kalaban na hindi na lang basta ranking number ang kanilang kinakalaban, kundi isang manlalarong may malaking sigaw ng suporta sa likod niya. Gayunpaman, nang pinagdudahan ang kanyang raketa, siya lang ang tila nasa court na walang kailangang patunayan sa mukha niya. Hinayaan lamang niyang mangyari ang pagsisiyasat at pagkatapos, dumating ang resulta. Walang paglabag, walang iligal na raketa, walang nakatagong bentahe, walang mali sa gamit, at doon dumating ang pagkakabaligtad ng kwento. Dapat sana ilumikha ng pagdududa ang inspeksyon tungkol kay Alex, o kahit man lang, maabala ang kanyang ritmo. Sa halip, tuwiran pa siya nitong napawalang sala sa harap ng lahat. Inilagay nito ang tanong sa harap ng buong crowd. At pagkatapos, binigyan sila ng malinaw at tiyak na sagot, kaya naman sumabog ang Cincinnati. Biglang bumaligtad ang buong takbo ng sandali bago ang pagsisiyasat. Mukha pa ring isang manlalarong naghahanap ng paraan pabalik sa laban si Rus. Pero pagkatapos ng malinis na resulta, siya na mismo ang tila nagtanong ng maling tanong. Maayos naman pala ang raketa. Si Alex mismo ang problema at doon nagbago ang buong pakiramdam ng laban. Dahil hindi pala isang misteryosong bagay ang tumatalo kay Rus. Hindi rin siya dinaig ng anumang iligal na kagamitan, kundi ng isang manlalarong mas mahusay ang return, mas may tiwala ang bawat galaw, at mas may kontrol sa emosyonal na init ng buong court. Nang maunawaan ito ng crowd, doon lalong tumagilid ang timbangan. Hindi na lang basta si Alex ang manlalarong nangunguna, kundi ang manlalarong pinagdudahan, sinyasat, at sa huliin napawalang sala. Ganitong klase ng pangyayari ang nagbabago sa buong dating ng isang estadyum. Nagbibigay ito ng dahilan sa mga tao na sumigaw ng may dagdag na tapang, at unti-unting nagiging proteksyon na ang suporta tuwing kukuha ng punto si Alex, para na itong sagot sa lahat ng tanong para kay Rus. Tiyak na napakasakit noon. Ang layunin kasi ng pagputol ng ritmo ay karaniwang para hindi na komportable ang nangungunang manlalaro. Gusto mong magkaroon ng pahinga, gusto mong lumamig ang laban, gusto mong bumalik ang kalaban ng hindi nagaanong matalas. Pero hindi ito ang nangyari kay Alex. Sa halip, mas lalong lumakas ang init ng crowd. At mas lalo pang lumitaw ang presyon na nararamdaman ni Rus. Mayroon ding mas malaking dahilan kung bakit tumatak ang sandaling ito. Ang pag-angat ni Alex ay puno na ng mga laban kung saan mas mabilis kumalat ang emosyon kaysa inaasahan ng lahat. Pinabago ng Washington kung paano siya pinag-uusapan ng mga fans.
ipinakita naman ng Toronto kung gaano kalakas ang suporta niya kapag lumabas ang Cincinnati. Sana ay para lang patunayan kung dadaan din sa ibang malaking torneo, sa ibang mahirap na kalaban, ang parehong lakas na yon, pero binigyan ni Roos ang buong laban ng kontrobersya. Kaya biglang nagkaroon ng crowd ng malinaw at emosyonal na dahilan para tumindig, hindi na lang sila basta sumusuporta sa isang manlalaro. Nag-react na sila sa bagay na pakiramdam nila'y hindi patas, malaking bagay iyon. Marahil masyado pa nga itong malakas para sa manlalarong nasa kabilang panig dahil sa sandaling ipagpapasya na ng isang crowd na hindi patas ang pagdududa sa isang manlalaro. Bawat malinis na winner ay nagiging katibayan, bawat agresibong return ay nagiging tugon. At kahit ang bawat kalmadong ekspresyon ni Alex ay bahagi na ng buong kwento, kaya hindi natapos ang drama sa malinis na resulta ng inspeksyon. Sa halip, lalo pa itong tumalim. Nagtanong si Roos, sinagot ito ng mga opisyal. Pero hindi tumulong ang sagot na yon kay Roos, kay Alex pa ito, lalong nakinabang kung naramdaman mong bumaligtad ang laban sa sandaling iyon, hindi mo lang ito inisip, totoo iyon, doon lumabas sa publiko ang tunay na presyong nararamdaman, at doon na malaya ng Cincinnati na wala palang kinalaman ang kagamitan sa lahat ng ito kahit papaano. Mas naging kakaiba pa ang katapusan, malinis ang raketa. Sobrang init na ng crowd, pagkatapos ay kailangan pang tulungan medical si Roos, at bago pa man makahinga ulit ang laban. Pati na rin ang panahon ay sumabak, balisa na ang mga tao sa loob ng Tony Trabert Stadium. Bago pa man ganap na nagulo ang laban, sa puntong iyon, lampas na sa karaniwang resulta ng Cincinnati ang buong kwento. Kinuha ni Alex Ila ang unang set, 6-1, at humakbang pa siya ng 3-1 sa ikalawa. Hiniling ni Roos na siya satin ang raketa, at nang lumabas na malinis ito, nagbago rin ang tunog na bumabalot sa buong court. Una, gulat, dahil hindi karaniwang nakikita ng mga fans ang isang racket inspection sa gitna mismo ng isang WNBA match.